section 8. Hindi, section 8 na update na to. Sino ang representative? Wala pa rin? Siya huli na ha. Na kailangan ay sa susunod na meeting meron na ha. Pag-usapan niyo sa susunod na meeting. At tayo nagtatagalaan kung walang nasagot. Pagdesisyonan niyo kung sino ang kung sino ang representative sa inyo. Sige. Kahirap nitong walang kausap. Hindi ko alam kung okay disconnected na o hindi. Walang na-emit. So yun nga nakuha nga natin tong omega. Explain ko na rin muna. Malamang ay nakuha ko lang yung value. Kung paano tayo nagkamap nga sa sagot na radians per second. So kaya nga yan inaging radians per second. Yung lahat ng unit na to, pag na-check natin, yung unit nga dito ay na-cancel na. At kapag ang unit ay na-cancel na, wala nang natira, kumbaga. Yan ay nagiging 1. So, walang natira dito, kaya ito ay 1. At ang unit na na-cancel, yan din ay 1 din. Tapos ito rin na-cancel yun, 1. Kaya ito yung nangyari sa loob ng lahat ng unit na yan. Tapos, ito muna. Yan. So, kung napansin nyo, ito ay reciprocal ng over. No? So, sabi dito, itong second na to, o second square, dito pupunta. Pero may tinatakloban pa nga ako, na 1. Para lang, kasi dito dalhin, kasi sobrang daming 1 over, 1 over. Itong 1 over na to, specifically, second square na to, dito pupunta. So, kaya nagkaroon tayo ng 1 over second. So, dapat yan ay 1 over second. Pero kung napansin nyo nga, yung 1 sa taas, pinaltan ko ng radians. Kasi nga ang ginagawa dyan, pagkatapos makita yung unit, tinitingnan ito. Kung ano ba ito. Inaalam ko na ito. Pagkatapos malaman nga ito nga ay omega n. Di katang omega nga ay bilis ng pag-ikot. Di ang bilis ng pag-ikot would be in terms ng radians per second. So sabihin itong 1 over second na to ay dapat ay in terms ng radians per second. Kaya yung 1 sa taas ay magiging radians. Kaya nga siya pwedeng maging gano'n kasi nga ang radians sa tawad ay magkaparehas. Di ba saklong equal? Magkaparehas lang. Magkaparehas in terms ng behavior. So may salita, ang radians ay pag kailangan ay sumusulpot at ang pinapalitan niya lagi ay yung 1. Kaya nga 1 over, yung 1 sa taas, ng ating 1 over second ay naging radians na siya. Kaya nga ang sagot natin dito ay naging radians per second. So yun kasi nga yan, unitless unit ang radians. Kaya kung ang behavior ng 1, yun din ang behavior ng radians. Again, hindi sila eksaktong yung behavior lang ng mismong number, ng pagiging number, ng 1 at ng radians. Kaya yung 1, pwede niyong palitan ng radians. Kaya siya naging radians. Tapos, ang sunod niya ay period. So, ang period niya ay 2 pi over omega n. Na yung omega n ay ito. Na yung 2 pi na yan, katulad na napansin niyo, yan ay may radians ng katabi. Yung 2 pi. Yung 2 pi na yun ay may radians ng katabi. Para mangyari, maka-cancel na yung radians na ito, radians na ito. Tapos 1 over ulit. 1 over, 1 over second. Kaya ito second na to. Yun na magiging unit natin para sa period. So, round up lang. Tapos explain ko lang ulit yan. Itong substitute natin ito, yan ay walang problema. Sa akin, walang problema kung walang unit. Ito at ito, okay lang naman yung unit. Yung mismong isa-substitute na value. Pero syempre, makakatulog yung may unit kasi katulad nito, ito nyo to ay na-check natin na kailangan natin ng multiply ng 12 kasi magkaiba yung unit natin. Ito ay inches, ito ay
Pero kung kaya namang sundan niya at lalagay ng 12, walang problema. Pero uh, wala kang problema kung walang unit ito at ito yung lahat ng sinabsit na value. Pero yung sagot, ang sagot niya, kita niyo ha, kumpleto lagi ang decimal place. Tapos huwag kakalimutan ang unit. Kung naman ito, kung naman ito. So, unit at unit. Tapos ito, kaya dalawang sulat kasi nga ito yung sagot. Ito, final answer to. Hindi ka tang final answer ngayon nira-round up sa 4 decimal place. Tapos binabox. Kaya ito, sagot lang ito. Answer, kumbaga. Ito ay answer, ito ay final answer. Ngayon, kung ang answer ay pwede nang hindi na i-round up, wala nang gagawin round up. 0.39 na lang, tapos second, yung second na yun ay nandito nakatabi na. O di pwedeng ito nang yung baksan. Hindi na kailangan, hindi na nga kailangan magsulat ng bago tapos babaksan. So kung pwede nang, or sa may seta, hindi na kailangan i-round up, wala nang gagawin dyan sa 0.39 na yan. Pwedeng yun ang baksan. Wag lang kakalimutan syempre na yung unit mo. Laging may unit. So basta ang sagot, basta tatandaan, ang sagot ay laging may unit mo. Sagot ay laging may unit. Tapos nga, ang frequency ay palaging reciprocal ng period at ang period na gagamitin ay ito. Ay, hindi. Sorry. Ay ito. Hindi ito pala. Hindi ito, kundi ito. Kaya ako napansin niyo, kompleto ulit ang ating decimal place. Kaya yun ang sagot. Ang sunod ay wala. Ayun. Binura ko na kasi. Nasa likod. Ay, nasa likod pa rin. Same page pala. Ayan. Wala. Kaya pala nawala same page. Anyway. So, kaya hinahanap ko yun kasi ang sunod kasi pag-uusapan ay velocity acceleration. Velocity acceleration ang pinag-usapang sunod. Pag binalikan natin yung equation ng velocity, ayun, nasa likod pala. Ayan. So, pag binalikan niyo yung equation ng velocity, yung omega n nakuha na natin. Tapos yung time ay after 3 seconds nga, di ba? May time tayo after 3 seconds. So, technically, malalagyan ng value yung time, pati yung omega n. Itong velocity yan, yun nga yung hinahanap natin. Itong velocity yung hinahanap, omega n value, t ay 3. So, therefore, ang kulang natin para makuha itong velocity ay itong C1 at C2. Iyon ang kailangan natin munang malaman bago tayo makapaghanap ng value ng velocity. So, kailangan muna natin malaman yung value ng C1 at C2. Kaya sinulat ko ulit yung yung equation. Makikita niyo sa equation na kulang pa tayo ng C1 at C2 para makapag-proceed sa pagkuha ng velocity. Bidura ko lang kasi dito eh. Kaya hinanap ko yung papel. At para mahanap yung value ng C1 at C2, kailangan natin ito. Itong unang statement na to ay yan yung tinatawag nating initial value. So initial value, kaya nga mahalaga yung word na initially ito. Kasi yan yung nagsasabi na yung statement na to ay pang-initial value. So pang-initial value ito. O kaya nga, pag sinabi ding initially, ay it is when time is equal to 0. Tapos, ang katambal nga yun ay ito initially. So, minob nga natin yung ating block ng 1 inch. Kaya 1 inch. Tapos, siya ay released, no? Released or released from rest. Ibig sabihin nun ay ang velocity nun ay equal din to 0. Na ngayon, no, dahil nga ito ay spring mass model, itong pag-move natin 1 inches vertically downward, yan ay may direction. So, ulitin ko, ito nga ay spring mass model. So, yung pag-move natin 1 inches vertically downward, yan ay may equivalent na direction. No? Na ang direction, sabi nga natin, nung tayo nag-derive dito, ay downward ay positive. Dito, nung nag-derive tayo. So, downward ay positive. So, yung pagiging downward ay positive,
ng ating spring mass model ay applicable pa rin doon sa pagiging downward ng ating unang tulak. Itong downward na tulak. Yan. So, kaya nakalagay nga dito ay positive kasi nga downward ay positive nung tayo nga ay nagdi-derive dito. So hanggang ngayon, yun ay masusunod. Total ito nga tawag nga natin dito ay spring mass model. So yung x, ayan nga yung ating equation. No? X equals C sub 1 sin omega nt plus C sub 2 cosine omega nt. Dito, pag tayo ay naghahanap ng initial value dito, or ginagamit natin initial value, pwedeng later na natin substitute yung mga value. Pwedeng later. Pagkatapos natin masimplify yung buong equation. Especially kapag may mga zerong involved. Yan. So, kailangan mo na natin i-analyze or simplify involving zero, then saka natin sa substitute ng mga values. For example, itong omega n, kung napansin nyo, later ko na isa-substitute. Or yan, kahit hindi ko na pinaltan muna sa ngayon. Itong x yan, pinaltan ko muna kasi 1 lang naman siya. Yan. 1, kaya substitute ko para. Kulang ako dito ng unit. Ito ay units. Pero ano naman, sabi ko nga pwede mag-substitute ng walang unit. Nalagyan ko lang ang unit para later, ayan, masundan ko bakit ng inches. But anyway, yan. So pag gantong, kunyari yung x ay ganito lang, 1 inches, yan, pwede nyo substitute. Anong problema? Pero kung later na rin, wala rin problema. Pero kung ito ay galing, kunyari ganito kahaba, kasi natin ayan, kunyari omega n, ganyan kahaba ang value ng x natin dito, ay di pwedeng later na substitute pagkatapos masimplify ito. No, basta ang target lagi ay yung mga zero. Kasi may mga nawawala dyan sa mga value na yan. Lalo na pag may zero. So for example nga, itong ating unang equation, ito nga ay x. So kaya gagamitin natin ngayong equation ng x. Ngayon, ang gagawin natin is substitute natin yung value ng zero. Value ng zero. Value ng t na equal to zero. Ayan. At kaya hindi ko na nga pinaltan yung omega n kasi naka-multiply nga siya sa zero. Yan. So omega n times zero. Para nga magiging product lang nitong mahabang susulat kong ito at yung katabi niyang zero ay zero lang din. So ito yung sinasabi ko na kaya nga later na natin i-substitute yung value. Lalo na may mga zero na involved. Kaya pinaltan muna natin yung time na zero. Tapos nga tayo ay ngayon ay product nga ng omega n at ng time ay zero. So therefore meron tayong sine of zero and then meron tayong cosine of zero. Na yung cosine of zero ay 1 at yung sine of zero ay 0. Nalagi ko naman sinasabi kapag naman nakakalimutan, yung sine at cosine ng 0, pwede namang natin check sa calculate na ang sine of 0 ay 0 at ang cosine of 0 ay 1. May calculate naman pag nakakalimutan. Kasi cosine of 0 ay 1, sine of 0 ay 0. So kung ito ay 0, so yung product na itong dalawang ito ay 0 na rin. Kasi nga 0 yung sine of 0. Ito ay 1. So ito ang matitira, C2. Kaya natira dito ay C2. Ito yung 1 dito sa kabilang side na to. Ito yung C2 sa kabila. Tapos pagpalitin lang natin ng pesto, kaya tayo meron ngayon C2 is equal to 1 inch. Ito ang dahilan kaya kinapsya ko dito yung inches para as a reminder na ito ay 1 inch. So ito, yun din yun. So may value na tayo ng C2. Ako muna, nasusundan pa ako. Nasusundan pa ako. Dire-diretso na ako. Ayan, sige, thank you. Sige. Walang problema. Ayan ha. Tapos, again na, para maliwanag ha, kasi huli na tayo, kaya hindi ko na sinusulat ulit ha. Ito yung may galing na sa ibang section at para tayo makahabol. Kasi dapat ay ito natin, malayo-layo, dapat ay masolve natin ito ngayong na to. Semester tayo, huli tayo, kaya ayan, na. Anyway, ayun pa pala, nalimutan ko na naman. Sige, later, siguro mamayang gabi, kasi may klase pa rin ako mamaya. Baka mamayang gabi ay
i-post ko yun na yung lahat ng ano, ng PDF, pati sample problem, pati ito. Nakalimutan ko lang kasi sa iba yun. Kayo lang, pang-Biyernes ang nakalimutan ko lang ano, i-upload. So later na lang ha, pasensya din doon kung nakalimutan. Anyway, so yan na nga yung ating C2. Yan. So C2 natin nga ay 1 inch. So para naman makuha yung C1, kasi nga C1 at C2. So pag tinignan nyo yung ating initial value, okay na nga itong X, yung X. So yung sunod naman, ito, velocity. So kaya gagamitin natin equation ng velocity. Then substitute yan. So basta 0, yan automatically isa-substitute kasi yan yung mga natatanggal sa 0. Kaya itong velocity ito na 0, sinubstitute ko na rin. Pero yung omega n na hindi 0, pwedeng later na nga natin substitute. So kaya itong time na 0, pinalitan natin. So kaya tayo nagkaroon dito ng sine of 0, which is 0. At kaya tayo nagkaroon dito ng cosine of 0, which is 1. Ito nga ulit ay 0. So ang product nito, kasama ng 0 ay 0. So buong ito ay 0 na. Kaya ito na lang natira. Kasi siya ay 1. So 1, kasi ito, edi omega n is 1. Pero yung naka-equal nga siya, or yung velocity nga, ay equal to 0. So kaya, pag dinivide natin yung omega n dyan, ang C sub 1 ay 0 pa din. So, kapag yung omega n ay dinivide dito. So yan na, nakuha na natin ang value ng C1 at C2. Nakuha na natin ang value ng C1 at C2. O, hindi mo na didiretso dito. O, dadaan mo na dito. Ito. So sa meseta, ang gagawin dito, or ang nangyari dito, is pagkakuha ng C1 at C2, ay babalikan ito. Ito nga ang ating general solution. As stated dito, yan yung general solution. At papalitan natin yung value ng C sub 1 at C sub 2. Isama ko na rin dyan yung pagpapalit ng value ng omega n. Yung time at yung x hindi papalitan kasi nga ito yung input, ito yung output. Kumbaga, sa equation, ito yung input, ito yung output. O ito yung independent variable, ito yung dependent variable. Kaya hindi natin papalitan yung t at yung x. Ang papalitan natin yung C1, omega n, pati itong C2. Total may value naman tayo. Ito nga ang ating omega n. So yun. So kaya yun ang nangyayari dito. So pinalitan natin yung C1. Ang C1 nga ay 0. So sabihin nito kung part na ito ay 0 na kasi yung C1 naman ay 0. Pero yung C2 ay 1. Di ba nga ang 1 sa harap ng trigonometric function na hindi na susulat ayun. So kaya wala na kayo nakikita dito sa unahan ng cosine. Kasi nga yan ay yung 1 na ito. Pero yan yung cosine, tapos ito, yan yung ating omega n. Tapos kung napansin nyo rin, hindi na nalagyan ng unit. Kasi nga ito ay equation. Pag equation kasi, hindi na talaga nalalagyan ng unit. Puro numerical value na lang. So kaya ito talaga, hindi na nalalagyan ng unit. Diyan ngayon yung ating specific solution. Yan. Specific solution, pag nalagyan na ng value ng C1 at C2, pag wala pa, ay general solution pa siya. So general solution, specific solution. So ganun kasi sa DE. DE maintain natin yan na pagkatapos makuha ang C1 at C2, hindi mo na tayo diretso dito sa pagkuha na ito. Pakita mo na natin kahit man lang yung X, no? O yung ating specific solution. Tapos yan na, kukunin na natin yung equation natin ng velocity at acceleration. Sabi nga natin ang time ay equal to 3 seconds. 3 seconds. Ano nito po ang unit? 3 seconds. Yan. So ang gagawin ngayon ay para maliwanag ha, kung napansin nyo, wala pa kanina, ito, ang ginagawa ko nga lagi, dapat ang tamang paraan ng pagsosolve ay ipapakita nyo ko ng working equation nyo. Yan, so niset ako ng equation na gagamitin. Yan. Pagkatapos may pakita yung equation na gagamitin, kung kailangan i-manipulate, ibig sabihin, kunyari ang kailangan mo dito ay omega n, given yung time period, so papapalitin mo lang ito. So yun ang sunod na isusulat mo. Na pinagpalit mo itong dalawa. Tapos saka mo, isa-substitute yung period.
O para lang hindi matagal may sulat. So, habang mga letter pa lang yan at maikli pang isulat, i-manipulate mo na yung equation. Na para pag papalitan mo na ng value, especially pag ganito kahaba yung susulat, edi isang beses mo na isusulat. Yan. Papakita ang working equation, substitute, sagot. Yun nga, ito nasabi ko, pag merong kailangan pang gawin dito sa equation na to, dito sa pagitan nila, edi gawin na dito. Pero pagdating kasi dito, hindi na sinulat yung working equation. No? Kasi ang laging sinasabi ay kapag naisulat mo na yung working equation, pwedeng hindi mo na i-rewrite. Kasi itong equation na to ay ito rin. Hindi mo na kailangan i-derive ito. Ay, derive. I-derivative para, sorry. Hindi mo na kailangan i-derivative ito. Kasi yung pagdi-derivative nito ay ito rin. Pinaglalagyan lang natin ng value. Kasi ito ay ito rin. Pinaglalagyan lang natin ng value. Kaya para hindi na paulit-ulit. No? Total ito, no, ay derivative nito, ito rin, na may value. Yun na. So, ganun pa rin, no? Working equation. Pero once na naisulat na nga katulad nito, yung working equation, pwedeng hindi niya na isulat. Kasi yun din naman yun. Kasi sa differential equation, ang ginagawa pa nila, ito, pinapakuha pa yung bagong specific solution galing dito. Pero hindi na, magtatagal lang kasi. Itong ginawa natin nito ay ito lang din. Pinaltan lang natin ng value. Yan. Narinig ka kung paano ang in-expect kong pag-solve natin? Narinig ako. Yes po. Sige, thank you. Ayan ha. Basta ang summarize nga ay show working equation, substitute sagot. Ang sagot, kompletong decimal at may unit. Pag zero, pwedeng walang unit na yan. Okay na ang zero. Kaya kung napansin niya ang mga zero ko walang problemang walang unit. Zero kasi. Anyway, so tuloy natin. So katulad sabi ko, ang velocity na ito. So papalitan lang natin lahat ito kasi 1 ay 0. So kaya itong unang term na to, wala na yan, 0 na yan. Kaya pusingin tayo sa padalawang term. Na yung padalawang term ay nagsimula sa negative. Kaya dito ay may negative. Negative ay negative. Sunod, omega n. So kompleto nga, decimal place. Oops. Decimal place. Tapos ay wala pala. Anyway, tapos ito nga ang omega n, pwede nga walang unit na. Pero nilagyan ko ng unit para later on masundan natin kung ano mangyari sa unit na. Pero pwedeng walang unit. Sunod ay C2. Ang C2 nga natin ay 1 inch. Ayan, 1 inch. Antay ha, antay. Antay lang ha, antay. May check lang ako. Antay ha, babalik ako. Ko lang kasi ako'y nasigaw. Nasigaw kasi ako, sabi may problema aking headphone. Nag-share na. Sharing na ako. Ayan, iba-iba na. Okay pa ha, nasusundan pa ako. Yes po. Ayan, sige, thank you. Ayan. Kanina kasi ako nasigaw, may problema kasi earphone ko. Ayan. So, dapat ako hindi nasigaw. Anyway, so, ito na nga, sinasubstitute na nga natin ng value ito. So, yun nga, ulitin ko lang ulit. Huwag kakalimutan na may minus doon. Kaya minus, tapos ito yung omega n, ito nga yung galing dito. Tapos ay C2. Yan, dahil galing dito, C2. Napalit na, pero ito pa rin yung sign, tapos omega n.
Tapos, ayan, pag hindi kasya sa papel, pwede namang i-arrow. Saka idugtong. Ayan. So, pwede yan. Walang problema sa akin yan. Yan. So, yeah. Basta ipapakita nyo lang yung arrow. Huwag naman yung nakalutang lang. Kasi pag hulain nyo kung ano ito. Huwag yung pahulain yung magbabasa kung ano dito. Hindi yan, no, araw lang. Igagayin nyo lang i-arrow. So, para sabihin ay yun, ay nandun. Ang kaduktong nun ay ito. So, araw-araw lang. Walang problema sa akin. Kaso, bago ako diretso yan, sorry. Nagyan ko lang ng pabigat na hindi lumipad. So, pakita ko lang yung solution nito. Ayan. So, type ko lang ito. Ito ay, ako wala na akong save nito. Sige, sulatin ko na lang. Ito naman ay nandito sa tabi. So, 20 times 12 by 30 divided by 2.2. Lagay ko sa letter B. Yun lang naman, letter B. So, yung aking omega n ay nasa letter B. So, negative, letter B. Ang 1 naman ay 1 na, kaya pwede hindi na isulat. No, kasi 1 times B ay B pa rin naman, kaya itong 1 na to ay pwede na isulat. Tapos sign ng B ulit, kasi yun na yung omega n, tapos times 3. Yan. Times 3. Paglabag. Ayan, tapos ito. Yan, kasya na. Yan, ito. Ngayon, pag in-equal nyo yan, at ito ang sagot ninyo. Pag ito ang sagot ninyo, ay mali na. Pag ito ang sagot nyo, mali yan. So, bakit mali ito? Kasi, kung babalkan natin ito, putol din pala. Putol pa rin, ayan. Ayan, yan, kasama na ito. Ito kasi kailangan balkan na ito. So, pag tinignan natin yung pinag-multiply natin ng omega n, ito, at yung time, pinag-multiply natin omega n at yung time, yung omega n niya ay radians per second. Ang minultiply natin ay time. So, sumesa tayo, yung time na yan at yung time na ito makakancel na. So, time at time, cancel. So, ang tira dito ay seconds. So, sabihin, pag pinag-multiply mo, time na ito, time ito, radians pala, sorry. Time, tapos time ay cancel. Kaya matitira ay radians. So, ibig sabihin din doon, pag pinag-multiply natin itong dalawang ito, ang sagot ay radians. At ang ibig sabihin nun, yung ina-apply natin itong sign na to, itong sign function na to, ay in terms ng radians. Ito, kaya mali, kasi tayo ay naka letter D. Ibig sabihin, naka-degree mode tayo. Ibig sabihin nun, yung pinag-multiply natin ito, hindi radians, kundi degree. Ito. Kumbaga nga, ay sin 30, dapat ang sin 30 ay 1/2. Ayan, 0.5. Tama, kasi nga 30 degrees. So sabihin, kung namang ina-apply ng ating sin function, yun ay treated as degree. Yan. Kung naman ito, wala naman kasi nalagay na symbol na. So kung namang number ito, yun ay treated as degree. Kasi nga tayo naka-degree mode. So ganun din nangyari din dito. So kung naman maging product nito, yun ay degree. Kaso nga ito ay radians. So para ito yung maging radians, kailangan nating paltan ng radians mode. Ito. So yan, tatlo yan technically yan. Kasama pa tong gradients. Yan. Ang gradients ay radians na may G. G sa unahan. Gradients. Pero ito kasi bihira natin gamitin. Ang ginagamit lang natin yan ay degree. Ito, degree at yung radians ang madalas natin gamitin. So yun nga, gagawin lang natin siyang radians. So itong sagot na, itong product na to, yan pa rin yan na, yan. Wala akong ginawa dyan, yan pa rin, ang P pa rin natin na yung omega n. Pag in-equal ko na yan, kita nyo, ibang sagot kaysa kanina. Kanina ay negative. Yan, negative pa, ngayon ay wala na. Kaya yan ha, yan. Kaya ngayon ang purpose, kaya nga naglalagay ng unit para nga masundan or maalala na, ay, ito nga pala ay radians. Baka kasi yung calculus ko ay naka-degree. Kailangan i-check. Pero para malaman na yun, no, letter R. Yun, nasa taas. Ito nasa taas na to ay R. No? Pag R ay radians. Again ha, iba yung pero iba, magkaiba malamang tayo ng calculator. O basta kung magkaibang calculator natin, ikanya-kanyang parang para
mapaltan yung mode na yan. So, kailangan yan. No? Kasi minsan ay, diba tayo nagsasign 30 pa din. Na 1/2, kumbaga tayo nag-evaluate pa rin ng degrees, pero tapos nag-evaluate din tayo ng radians. So, kailangan mo din ma-check ko na ang kailangan. Ha? Yan. So, kaya itong sagot na to, ay ito. Na ito nga dapat ay naka-radians. Let's go. Dito na nga yung ating sagot. Ayan. Pero kung napansin nyo, may nadagdag na word. Ayan. Kasi nga, katulad ng ginawa natin sa initial value, ito, katulad ng ginawa natin sa initial value, ito nga ay may direction. At yan, katulad sabi ko rin, ang position, velocity, acceleration ay laging may direction. Ayan. O di ganun din dito. Na anong direction, yung sinabi ko kanina, dahil nga ito ay spring mass model, ang positive value ay palaging pababa. Yan. Downward direction na lang. Downward direction. So, sabihin ito ay pababang direction. At tapos ganun din yan. So, dahil hindi pa naman natin isusulat ang equation ng acceleration, kaya i-rewrite. Pagkatapos i-rewrite, substitute. Again, ang part ng C1 ay wala na kasi nga ito ay 0 na. O, kaya ito na lang. Yung sa may C2. Tapos yung nga, negative. Negative, huwag kang kalimutan. Hindi lang nalilimutan eh. Yung negative na yun, nakalimutan. Ang isa pa nakakalimutan ay mag-squared ng omega n. So yung omega n yung naka-squared. Tapos ngayon nga ay cosine na, hindi na sine. So gagawin ko lang dito, yung pa rin equation ko kanina, ay papalitan ko lang ito ng squared para omega squared, tapos yung kasunod ay cosine. Kasi omega n times, hindi pa rin naman omega n times b. Di yan. 1, 3, 3, 5, 2, 6, 8. Tapos pagsabihin ko na rin kasi nakalimutan ko rin dito sabihin yung unit. Ayan. Ito muna. So ang radians, katulad sabi ko nga, siya ay nag-act as 1. At ganoon din ang nangyari pag siya ay minultiply na sa ibang unit. Na ang radians, kapag minultiply mo na sa ibang unit, yan ay nagiging 1. Bumabalik sa pagiging 1. Nagsabihin nun ng 1 times inches, edi inches. Di ba kasi nga kahit anong number ay multiply mo sa 1, ay yung sarili din. No? Kung itong inches multiply sa 1, edi inches. Itong radians na nag-undergo ng trigonometric function, wala na talaga yung unit. Walang unit. Okay? So kaya hindi radians wala talagang unit. Ang radians ang undergo ng trigonometric function, katulad dito, wala talagang unit. So kaya wala ka nang intindihin dito. Ang gagawin mo na lang itong radians times inches sa inches, tapos mayroon pa tayong over second. Tapos, katulad sabi ko, ang radians ay nag-act din as 1. Na kapag nag-square tayo or square root, di ba? Nag-square o square root ng 1, ang sagot niyan ay palaging 1. At ganoon din sa radians. So pag nag-square ka ng radians pa rin. Kasi nga para nag-act yan as 1. Ganoon din, pag nag-square root ka ng radians pa rin ang sagot mo. Kasi nga pares na ng behavior ng 1. So kaya pagdating dito, radians squared ay radians pa rin. Pero ang radians na yon ay multiply mo sa inches, kaya siya naging inches. Pero itong second squared na to, ay second squared talaga. Kaya kung napansin, siya lang yung naging squared. Yung second squared. Tapos nga ulit, ito ay positive. Positive ito. Kaya ang naging direction natin dito ay downward. Wala na acceleration, deceleration. Yung mismong direction ng arrow. Ang direction niya natin ay downward. So yan yung ating book sagot. May nakalimutan ba ako? Parang wala naman. Ito kasi nakasama na sa inyong discussion last time. Ayan. Sige, kahit screenshot na lang siguro ito. Kung gusto mag-screenshot. Ayan. Pakisabi pag nakuha na ng screenshot ha.
Siya ba? Parang puto. Ayan. Okay. Ayan. O, pakisabi nga pag nakuha na yung screenshot. Okay na po, sir. Okay na. Sige, thank you. Ayan na. So, yan yung unang problem natin. Tapos, tayo pupusin na sa sunod na. Again, ako naman sinabi ko naman sa inyo, ano ha? Tayo ay medyo huli ng kaunti. Ay, kaya medyo bibilisan ko ng kaunti Sir, ang discussion. Yes. sir, excuse po. Sir, pwede pong pabalik po dun sa ano, Saan? dun sa velocity po. Sige. Hindi ko po kasi makuha dito sa calcu ko. Yung velocity. Opo, pwede Alin yung, pong pa-type po manually. Pwede pong pa-type ah, po manually sa calcu. hindi, naka-radiance mode ka ga, ang tanong ko. Eto, naka-radiance mode ka ga. Ayun, yung kasi yung una Yes mo po, sir. kailangan, ayun. Di type natin, negative. Negative, itong aking ano ay B. Letter B ha, yan, letter B, negative, letter B. Tapos sign. Ito ay letter B din. B. Tapos times ng 3. Ayan, parehas. Baka nalilito ka doon kasi yung iba ay wala yung parenthesis. Lalo na yung ano, yung function ng sign. Ito kasi sa akin din meron. Kaya ang mangyari, i-multiply niya muna itong lahat na to bago apply ng sign. Baka kasi ang nangyari sa ganyan. Tapos ganito. Ayan, baka itong sagot mo kanina. Yes po, sir. Ganyan nga po. Ano Yun pong nga, gagawin kasi po sa ganyan? lagyan mo ng parenthesis sa harap ng sign. Baka kasi yung iyong sign ay walang parenthesis. Ayun, lagyan mo lang ng parenthesis. Okay po, sir. Thank you po. Okay, sige. Iba't ibang kalki nga ha, iba't ibang ano, kaya ano. Yun nga, kaya katulad ng sinasabi ko nga ng una yun, yung ito nga muna ang multiply na. Pag multiply mo na yung omega at yung t, bago mo apply ng sine function. Kasi yung iba nga ay sine lang talaga. Dito kasi may parenthesis siya. So, yung iba ay maglalagay ng parenthesis. May tanong pa, may tanong pa. Wala na po, sir. Thank you po. Wala na, sige, walang problema. So, ito nga yan na, yan, ito. Sunod. Ang sunod ay yung equation mismo, no? Yung ating general equation ng differential equation. Hindi, general solution ng ating differential equation nga ito, no? So, yun nga, C sub 1 sin omega nt at C sub 2 cosine omega nt. Na itong paggalaw nga ito ay yun, no? Yung pagtaas babang ganon, ay ito rin yun. Na katulad ng sabi ko dati, yan ay nagpo-form ng sine wave. Co-form ng sine wave. Ibig sabihin, pwede rin din natin express ito in terms ng sine wave. At pag sinabing sine wave, dapat ang equation natin ay sine lang. Kaya nga sa yun, no, sa pangalan naman, sine wave. Hindi naman cosine wave, di ba? Sine wave lang. So, sine wave. So, instead na may sine, cosine pa tayo, di dapat sine lang. Kumbaga, itong cosine na to tatanggalin. Itong lahat ng cosine na to tatanggalin. Pero syempre, pag tinanggal mo yan, di may papaltang ka at may dadagdagan. Ang papaltan mo ay itong C1. Yang C1 na yan, hindi na C1 dito. Yan ay A na. A. Capital letter A. Na yung A na yan yung tinatawag nating amplitude. Yan. So, yun yung papalit. Ang idadagdag naman ay itong Greek letter P. At dinagdag siya kasama ng angle. So, hindi siya katulad nito na nasa labas siya ay, yan o, may kaya ka nalagyan ng parenthesis. Ibig sabihin, ito munang lahat ng ito bago niya applyan ng sine function. So, lahat mo ng ito. So, multiply plus tapos saka mo apply ng sine function.
Na ang tawag natin dito sa phi ay phase angle. Again, ang A ay amplitude at ang phi, yan yung spelling niya, phi, ay phase angle. Na ang ibig sabihin ng dalawang yan, una muna ay yung amplitude. Ang amplitude ay yan nga yung layo ng ating sine wave. Yan, ito nga yung ating sine wave. Yan nga yung pinakamalayo na lang. Correct na term. So yung pinakamalayong point doon sa sine wave from our reference or dito sa center line. Nasa vibration, ang reference nga natin ito, itong mismong certain line na to, yan, naka-arrow naman, ang tawag natin dyan sa center line na yan ay position of equilibrium. Kasi nga nakabase yung layo, ayan nga, x na siya, kaya layo, x. Nakabase yung ating layo from the position of equilibrium. So doon nga tayo nakabase. As yung pinakamalayo, edi yun, yung pinakamataas na ganun. Pero, ang pinakamahalaga pa rin dyan, yung pinakamalayo. Kaya, ito nasa ilalim na to, itong, yan, pinakamalalim naman. Ang pinakamataas at pinakamababa na lang, pinakamababa, ay yung layo pa rin yan, ay amplitude din. So, sa madaling salita, ang amplitude ay hindi isang side lang, hindi lang yung pinakamalayo. So, kahit ito din pinakamababang ito, yung distance na rin ay amplitude. At tandaan nyo, ang amplitude ay layo. So, regardless kung ang direction ng layo ay pataas or pababa, ang amplitude ay palaging positive. Ulitin ko pa ha, sa pang-ulit, ang amplitude ay regardless kung siya ay pataas or pababa. Kumbaga yan, kasi yung x natin or yung position, mahalaga kung siya ay pababa o pataas. Kasi nga pag pababa ay positive, pag pataas ay negative. Pero pagdating kasi sa amplitude, ay regardless na kung ano ang direction niya. Ang pinakamahalaga pa rin doon ay kung gaano siya kalayo. Sa may salita, yan ay distance. Yung distance ay walang direction. Ang mahalaga sa distance ay yung mismong value, hindi yung direction. Displacement yun, may direction yun. Yun ang mahalaga sa displacement. Pero pag distance, ang kailangan lang nun ay layo. Yung layo lang. Regardless na kung ang direction niya, kung siya ay pataas or pababa. So, yan yung amplitude. Sunod naman ay phase angle. Pero, bago tayo dumiretso dito sa phase angle, kailangan mo munang may basihan. At yung kasi, ang meron sa phase angle, lagi may reference yun or basihan. Hindi ka pwedeng tanggalin mo ito, sasabihin mo ito yung phase angle. Kasi ang phase angle ay meron kang pinagbabasihan. So, kaya dito muna tayo. Na ang madalas nating pagbasihan sa ating phase angle ay itong original na sine wave. Original na sine wave kasi ito yan. Walang dagdag, wala ring bawas dun sa mismong sine wave. Yan, sine theta lang talaga siya. Okay, yun ang drawing niya. Okay, kaya nga nagganyan naging drawing niya kasi kung iisa-isahin natin yung value nito hanggang maka 360, ito yung graph niya. Para nga ma-check, no, sabi nga natin ito nga ay Cartesian plane. Ito ay angle na lang kaysa time. Angle. Yung angle na to ay nagsimula sa 0, so sabihin, meron tayo dito sine of 0. Na ang sine of 0 ay 0. Ayan, kahit doon nagsimula. Ang amplitude ay let's say 1. For example lang, ang amplitude ay 1. O kaya ay gawin ko na lang masimple ng x ay equals sa sine theta. Ayan, para walang problema. So, itong graph na to ay x equal to sine theta. X pa rin kasi nga ang vertical motion natin ay x. Ito nga ay time. Hindi ko na nga lang ginawang time. Baka nakakalito lalo. Kaya theta na lang. Oh, yun yan, no? Sine of 0 ay 0. O, tapos, sine of 30 ay 1/2. So, ito yung 30 nandito, 1/2. So, nasa taas. Tapos, ang sunod na nun ay 90. So, sine ng 90 ay 1. 1 kasi 1 nasa unahan nito. No? So, sine of 90 ay 1. Tapos, ang kasunod na nun ay sine of 150 ay 1/2 ulit. So, dito na yun, 150. Tapos, sine of 180, which is pi, in terms of radians, so pi, ay 0. So, kaya naging pa ganyan yung drawing yung paumbok na gano'n. Tapos, tinuloy lang yan papunta dito. Kasi pa gano'n na, ano ba sunod? 30, so
to 10. So sine of 210 ay negative 1/2. Negative na siya. Tapos yun na. So kaya ito yung original. Ito, walang kahit anong dagdag or bawas dun sa equation ng sine wave natin. Na ngayon, ang gagawin para tayo magkaroon ng phase angle ay ganito. Ito ay dalawa ang pwede maging interpretation. Ang unang interpretation ay yung mismong sine wave ay idadrag natin according to this direction. Ayan. So, hihilahin natin or idadrag. Yung buong sine wave, walang maiiwan. So, lahat yan ay mag-move toward this direction. Ayan. So, idadrag. Tapos ngayon, ang mahalaga kasi sa atin ay kung nasan yung zero. Ayan, yun. So, nung una kasi, ito, yung ating original na sine wave, ang zero ay nasa zero. Yan. Kaya ito ay walang offset. No? Walang, or zero ang value ng phase angle kasi wala pa siyang offset. Dito. Pero once na dinala natin papunta doon yung ating sine wave, ayan, no? Meron ng offset between yung dapat na pinagsimulan yung pagganon, yung unang pagganon, ito, ng ating sine wave at yung mismong origin. So yan, hindi na sila magkatapat. O yun nga, ang term nga doon ay may offset na. May offset na yung supposedly zero ng ating sine wave doon sa origin. Kumbaga ay dapat dito siya magsisimula, kaso dito. Yan, kumbaga dito siya magsisimula ng gumano. Tapos babangay niya. Dito. Pero doon na nga siya nagsimula. Ayan, may offset. At yung offset na yan, ay yan yung tinatawag nating phase angle. So, yan yung tinatawag na phase angle. Meron pa nga isa pang interpretation. Ang isa pang interpretation ay mismong itong vertical line na to ng ating Cartesian plane. Yan yung lumipat. Inilipat natin ito mula dito sa dating 0 papunta sa bagong 0. Pero ganun pa rin, no? Gumalaw man yung vertical line or gumalaw yung sine wave, meron pa rin offset between dun sa supposedly 0 ng ating sine wave at yung bagong position ngayon ng ating 0 or ng origin. So yan yung offset. At yung offset nga yan yung tinatawag nating phase angle. Ayan. Tapos ito yung mga definition. Yan yung word definition niya. Tapos, in terms ng unit, so para sa amplitude, so dahil nga siya layo, sabi ko nga, siya ay layo from the position of equilibrium. So, kung siya ay layo, ibig sabihin din, yung unit natin ay pang layo. Ito. So, in terms of length. Kaya ang ating unit ay in terms ng length. So, for SI unit ay meter, tapos pag English unit naman ay feet or inches. Basta unit of length. So, yan yung unit natin para sa amplitude. Sunod ay phase angle. Ngayon, nasa pangalan naman, angle. O di dapat ang ating phase angle ay unit ng angle. Kaya either degree or radians, pero dahil katabi niya yung omega n, tandaan niyo yan. Katabi niya yung omega n, na may t pa, omega n times t, kaya yun ay madalas ay radians. Pero pwede nyo pa rin siyang gawin degree kasi convert lang naman yan. Pero ngayon ay madalas, kung gagamitin natin sa equation ay naka-in terms of radians kasi ina-add natin siya sa omega n t. Tapos kung yan ang unit, ito naman ang kanyang equation. Yan, ito yung amplitude, ito yung phase angle. So ito yung amplitude, ito yung phase angle. At kung napansin ninyo, yung mga values na involved ay yung C1 at C2. Na yung C1 at C2, yan nga yung arbitrary constant dun sa ating differential equation. Ayan, yung C1 at C2, yan yun. Ang tawag nga natin dyan sa dalawang nasa unahan na yan
ay arbitrary constant. Kaya siya tinawag na arbitrary kasi sa simula or kapag general pa yung solution, yan ay pwedeng maging kahit anong number. Kahit ano, kaya nga general eh. Or ay nga, arbitrary. O, pwede pa kahit anong value. Nagkakaroon lang siya ng exact value kung tayo naka-specific ng solution. Kasi sabihin, hindi na siya pwede mapalitan kasi specific na siya. Pero pag siya naka-C1, C2 pa, ang tawag nga natin dyan ay arbitrary constant. Kasi nga hinahanap pa natin yung value niya. Yan. So both sila ay naka-arbitrary constant. Kaya rin sila, ang dalawa ang magkasama pag nagpapakita ng property ng sine wave. Kasi yan ay property din pa din ng sine wave. Ito, property kasi ng sine wave ng amplitude, property din kasi ng sine wave yung phase angle. So, pakita ko lang kung paano na nakuha itong dalawang ito. So, para makuha yung dalawang yan, ang gagawin natin, instead na magsimula tayo sa differential equation ito, instead na dito tayo magsimula, sisimulan ko na dun sa equation na para sa sine wave. Ito. Mas madali kasing papunta dito kaysa pabalik. Kaya dito ako nagsimula sa amplitude or A multiplied by the sum ng sine omega. So A multiplied by sine of the sum of omega nt plus P. Yan. So, basta ito plus sine, tapos yung sagot multiply sa A. So anong gagawin ngayon dito? O kaya ito, ano nangyari dun? Tandaan nyo, itong itsurang ito ay na-discuss na yan dati pa sa trigo. Ang tawag nga na dito ay trigonometric function ng sum or difference ng two angle. So sum or difference ng two angle. Na kung saan kapag nga tayo mayroong, ayan. So pagka tayo may sign ng sum ng two angle, yan nga yung tinatawag nating sin, cos, cosine. Sin, cos, cosine, AB, AB, kasi ito AB. AB, 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 AB. Tapos, ang symbol sa pagitan ng dalawang yan ay plus dahil yung ating trigonometric function ay itong nasa loob ng trigonometric function na lang yan. Tamang term yan. So itong nasa loob ng trigonometric function, na operation ay plus, ito ay plus na rin. So ito, so sana ay nakasalubong nyo to nung kayo nagtatrigo. Ang kasama nito hindi siyempre, kung may sine ay may cosine, so meron din kanyang cosine dyan. Sa cosine naman ay cos cosine sin. Karinig nyo, cos cosine sin. AB, AB din. Pero instead na plus plus ay baliktaran. No? Kung ito yung plus, ito yung minus. Kapag minus ang magiging plus. Yung symbol. Tapos cos cosine sin. Cos cosine sin. Pero ang kailangan na lang natin ay sine. O di kaya ito. Dahil nito, sine. Tapos kung napansin nyo rin, pinag-plus. Kaya pinag-plus din ito. Kaya lumalabas ay yung A ay kumbaga itong omega nt ay yan yung A. Tapos yung P ay yan yung B. AB, AB. Tapos ang gagawin lang natin ay expand ito. Ito, expand natin ito. Yan, expand nyo lang. Katulad ng nakalagay dito. Yan. Kaya mayroon pa rin tayong sin, cos, cosine. At ito lang sabi ko yung A, ayan yung omega nt. At yung B. Salamat. Isa pa? Thank you. Bye. Mual. Anyway, so yan, sin, cos, cosine na yan. Tapos A, B, ito yung A, ito yung B. Tapos A, tapos ito yung B. Antay ha, para tunog na ang ata ha. Antay.
Ayan, okay na? Okay pa naman, Hana, susundan pa rin ako. Susundan pa rin na ako. Yes po, sir. Sige, thank you. So, nasa ano ako, no? Yung pag-expand. No? So, in-expand na nga natin yung A ng A plus, sign pala. Sign ng A plus B. So, sin, cos, cosine. Tapos, ang A nga natin ay yung omega NT. Tapos, yung B ay yung P. B, tapos ito nga, pag sign ay parehas. So, in case lang, no? Pag minus, hindi minus din ito. Minus ay minus. Dahil nga ito ay plus, hindi plus. Tapos ngayon, ang in-expand pa lang natin ay itong mismong sign. Natandaan nyo ha, may katabi pa yung A or yung amplitude. May katabi pa siyang amplitude. So sabihin, yung in-expand natin, may nakamultiply pa rin yung amplitude. Ito nga, may katabi siyang amplitude. Kaya ang gagawin natin sa amplitude na yan, i-distribute natin doon sa loob nitong in-expand natin ito. Pero yung sumunod ay sa halip na dito tayo sa dito siya nakamultiply sa omega NT itong sin omega NT at sa cosine omega NT. So kung napansin niyo itong sumunod, doon natin multiply sa cosine P at yung kabila naman ay yung sin P. So doon natin multiply. Ang dahilan nga kasi noon ay dahil nga sa equation ay x pa rin ito. Ang tawag nga natin dyan sa x ay dependent variable at yung t, yan nga yung independent variable. At yung phi, d, yan ay constant din. Yung a ay constant din. So may salita ay pinagsama lang natin yung constant kasi nga yan ay dapat may value. Dahil nga yan ay equation. Yung kasama niyan dapat ang omega n na may value. Yung t ay depende. Depende sa time. Kasi nga yan yung independent variable. Kaya dapat yung phi ay may value. So kung may phi ay may value, and AD may value, pagsama lang natin. Pareha sa may value yung phi at yung amplitude. Ang sunod ay babalikan na natin yung equation na galing sa differential equation. Ito. Ayan. So babalikan natin yung equation mula sa differential equation. Tapos ikukumpara natin siya dito sa kinatapusan natin ito. As in minus to 1. Kasi kung titingnan nyo rin, ito, parehas ding x dyan. Kasi parehas naman siya position position. Kaya wala tayong problema. Tapos, ngayon, doon sa mismong right side ng equation natin, itong unang term ay merong sin omega nt. At ganun din yung unang term nito, no? May sin omega nt. Tapos plus din, di ba? Plus. Tapos sa kabila naman ay cosine omega nt. Tapos ito din ay cosine omega nt. So kung ito yung sin, ito yung cosine, ito yung plus, at ito yung x. Kumbaga, equivalent yung dalawang equation na to. At kung equivalent yung dalawang equation niya, pwede natin sabihin ngayon na yung C1 na to ay parehas dito sa kinulong natin ito, yung A cosine phi. At yung C2 naman na equal sa A sin phi. O di yan nakuha natin na. Yun yan. Ang C1 ay A cosine phi at yung C2 ay A sin phi. Pero hindi pa yan tapos. Bakit hindi pa yan tapos? Kasi nga, ang kailangan natin ay yung equation ng A at ng phi. Dito kasi ang nakuha natin na equation ng C sub 1 in terms ng A at ng phi at C sub 2 na in terms ng A at ng phi. So, ang kailangan natin the other way around. Hindi ganito. So, paano natin gagawin yun? So, may salita ay hahanapin natin ngayon yung equation ng A at ng equation ng phi. Dito nga sa dalawang equation natin ito, dalawang equation, di ba, pares kasi silang may A, pares silang may phi. Na kung saan nga dyan sa equation na yan, ay, yun nga, hanapin natin yung A at yung phi. Dalawang equation, so may salita. Hanapin natin yung A at yung phi,
Kumbaga ay pwede nating i-treat yun ay yung dalawang yun ay unknown, pero may tayong talong equation. Ayun, yun yung gusto kong kalabas. Ano. So, meron nga tayong 2 equations na may 2 unknown. E di parang yun nga, magkakaroon lang tayo dyan ng system of equation. At ang kailangan nga natin ay yung A at yung B. At isa sa mga system of equation ay elimination. So, kailangan natin matanggal yung isa sa mga sa mga ano ba to? Variable. O tama. Basta yung isa sa mga letter na yan na lang. Kailangan natin matanggal yung isa sa mga letter na yan para malaman yung kabila. For example, no, dahil gusto natin makuha yung A, di tatanggalin natin, no? Through elimination, tatanggalin natin yan. C. Sa tanong na lang, paano gagawin? Paano ngayon tatanggalin yung C para matira ay A? Kasi nga elimination eh. Diba gano'n ang elimination, no? So, ang gagawin natin para matanggal yung phi ay gagamit tayo ng ating trigonometric identity. Ito. Yung sin squared theta plus cosine squared theta is equals to 1. So, gagawin natin yun. So, ito muna, sin muna. So, dito ay naka-square yung sin. So, ganun ang gagawin natin dito. So, i-square natin itong sin na ito. Ibig sabihin, itong buong equation na to ay i-square natin. Kaya meron tayo itong c squared, c2 squared equals to a squared sin squared phi. Tapos ganun din na gagawin natin din sa cosine kasi naka-square din yung cosine. Kaya meron tayong c sub 1 squared equals to a squared cosine squared phi. So, in-squared natin yung sine at yung cosine, yung squared. At syempre, hindi lang yon yung buong equation niya. Yung buong equation, ang i-square natin. Yan, naka-square din yung A, pati yung C1 at C2. Tapos pagkatapos natin yung i-square, yung sine at yung cosine, ay pagpaplasin natin. O di kaya itong dalawang ito, pagpaplasin natin. Kaya nagkaroon tayo ngayon ng C sub 1 squared plus C sub 2 squared. Kasi nga pagpaplasin natin itong sine at cosine nito. So itong cosine na yun, yung sine na yun. Walang problema kahit magkapalitan ng position yan kasi ito naman yung plus. Basta ang mahalaga lang ay pinag-plus natin. Kumbaga ay 1 plus 2 ay parehas sa 2 plus 1. Kaya walang problema kahit sinong mauna sa sine at cosine. Basta mahalaga ay pinag-plus natin. Pero hindi pa nga siya mukhang sine cosine, no? Kasi may mga A pa naman. Ang kagandahan no, kahit hindi pa siya mukhang sine cosine ay parehas silang A squared. No? A squared at A squared. Kaya so natin gagawin na yan. Pinactor out natin. So, pinactor out natin yung A squared doon sa may cosine squared at sine squared. Di nang pinactor out na, ito na nga ay magiging equal na to 1. Kasi nga sabi natin, yung sum ng sine squared at ng cosine squared theta ay equal sa 1. Kaya itong buong ito ay equal na to 1. E di ang matitira ay, ayan, A squared na lang dito kasi nga ito yung 1 na naka-equal sa C sub 1 squared plus C sub 2 squared. At ang last na gagawin, hindi kukunin yung square root nitong A yan. Kukunin yung square root both sides. O kaya nakuha natin na yung A ay equal sa square root ng C sub 1 squared plus C sub 2 squared. Ngayon, yung pagiging square root nito ay wala ng positive or negative. Kasi katulad sabi ko kanina, ang amplitude ay irregardless na kung anong direksyon. Ang mahalaga sa amplitude ay yung value, yung layo. Kaya wala ng positive negative dito. Kung di ang kailangan na lang natin is yung positive value, total lang kailangan lang naman natin ay yung numerical value. Kaya wala na dito positive negative. Yun nga, kung may negative ay yun na, disregarded na yung pagiging negative na. Kasi nga kailangan ay yung number, yung numerical value sa unahan. Sa unahan. Yung numerical value, wala na pala yung sign sa unahan. Yan. Kaya ngayon yung equation ng ating amplitude. So, ang sunod naman ay yung phase angle. So, gagamitin pa rin natin yung idea nung kanina. No? Sabi nga natin, tatanggalin natin yung phase angle para makuha yung amplitude. So, ngayon naman, tatanggalin natin yung amplitude para makuha yung phase angle. So, paano ngayon tatanggalin yung amplitude? So, kita nyo, siya ay nasa unahan ng cosine.
at nasa unahan ng sine. Nasa unahan ng cosine, nasa unahan ng sine. Sa unahan. O di, ang gagawin lang natin, pag-divide din lang natin yung dalawa. So, since nasa unahan naman, kumbaga pwede natin pag-cancelin pag pinag-divide natin. Ngayon, hindi tayo basta-basta pwede mag-divide. Ang gagawin natin ay yung C2, siya yung nasa taas, or numerator, at yung C1 ang nasa ilalim, or denominator. O di na nga, no, ito nga yung sine na nasa taas, tapos ito yung cosine na sa baba. So, yan o. Common yung A, kumbaga, kaya cancel na yung A. Cancel na to, cancel na to. So, cancel na yung A. At ang dahilan din, ito ang dahilan, kaya nalagay natin yung C2 sa taas at yung C1 sa baba. Dahil ang kalalabasan dapat yan ay yan, sine over cosine. At ang sine over cosine ay equal sa tangent. Sine over cosine equal sa tangent. Kaya nagkaroon tayo ng arctangent ngayon. Arctangent. Tapos C2 over C1. Tapos, ang nangyari naman sa sunod ay sinimplify ko lang, o sinamarize pala. Sinamarize ko lang yung lahat ng property ng ating sine wave. Ang property ng sine wave ay itong apat na ito. Yung period, frequency, yung may involved na omega n. Tapos ang pagkasama naman ay amplitude at phase angle kasi pareho silang may involved na C1 at C2. Tapos ulitin ko lang, yung C1 at C2 dito sa may amplitude, walang problema magkabaliktad ng position. Kaya walang problema kasi parehas naman silang naka-squared tapos plus. Di ba nga, katulad sabi ko nga, 1 plus 2 ay equals din sa 2 plus 1. Kaya walang problema kahit sino mauna. Pero pagdating dito sa arctangent, no, mahalaga ngayon kung sino nasa taas. Kasi ang arctangent ng 2 over 1 ay iba sa 1 over 2. No, kaya dapat ay tama yung pagkakalagay natin dito. At para malaman ng tamang pagkakalagay, di ba yung ating general solution? At kung napansin niyo, ang C2, siya yung katabi ng cosine. At yung C1, yun yung katabi ng sine. So again, yung C2, yung katabi ng cosine. At yung C1, ang katabi ng sine. Kaya baliktad niyo yun siya. So C1 ang nasa ilalim, ang C2 ang nasa taas. Tapos arctangent. Tapos isinulat ko lang ulit yung kanyang equation na pang sine wave na amplitude multiplied by sine ng sum ng omega nt plus yung phase angle. Tapos ay yung Tapos ang sunod ay yung maximum values. Ito. So maximum value ng displacement ay equal lang sa amplitude kasi nga siya yung pinakamalayo. Kaya tama lang yan. Yan. Tapos, ang sunod ay maximum velocity. Ang maximum velocity naman ay product ng amplitude at ng omega n. Tapos, sa sunod, ang acceleration naman ay product ng amplitude at omega n na naka-square. So, yan yung mga values ng maximum value. At tandaan nyo rin na ang maximum values ay pwedeng hindi na i-indicate ang direction. Bakit pwedeng hindi na? Kasi lahat naman sila ay direct or yung arrow nila ay both direction. So, kung up and down ng motion, di siya ay both nangyayari siya both sa taas at baba. Taas at baba, nangyayari yung mga maximum na values nito. Eh di ko siya moving horizontally, di left at right. So, siya ay nangyayari both direction, left at right. Kaya pwedeng hindi nangalagyan ng direction pala. Pwedeng hindi nalagyan ng direction. Kasi nga, ulitin ko lang, ang maximum values ay palaging nangyayari at both direction. No. Yung pagiging direction na yun ay depende nga kung ang motion natin ay up and down. So, ina-expect natin na yung direction ay both up and down. At kung nag-move siya horizontally, edi both left at right. So, yun yung ating mga maximum values. Ayan. Okay pa, Hara, susundan ako. Yes po. Yes po, Sige, sir. thank you. So, mamaya na muna ang problem. Proceed muna ako sa sunod nating model. Ang sunod na nating model ay simple pendulum.
Yan. At dahil hindi pa natin nakukuha kung anong kanya equation, katulad ng sabi ko, lagi nga tayo sisimula sa state of equilibrium. So bago pala yun, ayan na muna yung simple pendulum. Ang simple pendulum ay merong mass, isang mass lang, meron tayong mass na nakahang or nakabitin sa ceiling via this string. Ulitin ko, ang simple pendulum ay meron tayong mass. So sa simple pendulum, meron tayong mass na nakahang sa ceiling via string. Na dito, yung string ay tatawagin kong rope. Yan, yung string ay tatawagin kong rope para hindi nakakalito yung word na string. Kasi ang string at spring ay magkatunog. O hindi basta rope, rope kaysa sa string. Yun lang yan. Dahil nga magkatunog sila. Kaya, rope na lang. At katulad ng sabi ko, magsisimula tayo sa state of equilibrium. O dito na ngayon, nakabitin lang yung ating mass. Nakabitin lang. O dito ngayon, kukunin natin yung FBD nitong mass na to. At para di maliwanag ha, yung pendulum kasi ay irregardless na kung gaano kalaki or kaliit itong mass na to. Ang mahalaga lang dito ay meron tayong mass sa dulo ng tali. Yun ang tatandaan dito. Regardless na ang laki ng mass. Basta may mass lang tayo sa dulo ng tali. At dyan kalit pala. Kahit kasama ko na rin ang liit. Maliit or malaki, basta may mass sa dulo. Okay? Tapos ay FBD na nga tayo. Para tayo makapag-summation na ng force. So, una nga ay yung mass. Ang mass nga ay may weight. Yan. At ang weight naman laging pababa. So, yung mass ng ating, weight ng ating mass ay pababa, kaya yun ay pababa. Tapos, yung isa pang source ng force natin ay yung tali. Yan. Tali ito ha, tali. So, sabihin, ang force na in-exert lang ng tali ay tension. At ang tension ay laging away from the body. No, hinihila siya pataas. No? Yung lagi ang tension. Na ito, para kapares ng sa ating spring mass model, no? Pero ang pinagkaiba nyon ay itong taling ito ay hindi magbabago ng length, hindi siya ma-stretch or ma-compress, no? Iisa nga ang length na yan kahit anong mangyari dun sa ating mass na ito. Sabihin ni kahit paano gumalaw ang ating mass, no, yung length ng ating tali ay yun pa din, hindi magbabago. Kaya yan, hindi mo yan i-equal sa product ng deformation at ng spring constant. Hindi yan, no. Basta siya tension na lang sa spring sa maliit salita. Spring na naman yan, kamali na ako. Yan yung tension na lang ng rope. Yan ang tension ng rope. Wala siyang equal. Yan. Kaya kung napasin nyo, pag tayo kumuha ngayon ng summation ng force, edi siya, no, pataas yung ating tension lang ng rope ang nangyari. Tapos ang kulang-kulang dito ay yung pag-indicate ng direction ng summation ng force. Since wala na namang spring ditong involved, kaya ang susundin natin ay yung conventional na sign. Ang conventional na sign ay pataas ngay positive. Kaya nga ngayon, yung weight na pababa ngayon ay negative. Tapos yung tension ng rope ay pataas. Kaya siya ay positive. Nausap na nga yung angle naman. Mainit na nga yung ginagawang cellphone. Ayan, anyway. Ayan, ganito na lang. Ayan. Tapos, ang sunod nga ay katulad ng sinabi ko nga, mas madali kasing i-ayusin or mag-analyze ng equation pag laging positive.
Kaya itong weight na to, lilipat lang sa kabila, kaya lalabas dyan, ay yung tension ng rope ay equal sa weight. Para lang positive lahat ng value. Tapos, yun na yung makukuha natin under state of equilibrium na tension ng rope ay equal sa weight. Ang sunod ay punta ngayon tayo sa vibration, pero kasi malito rin, pwedeng sabihin ko na rin na nagsiswing yung ating pendulum kasi yun naman talaga ang ginagawa ng pendulum. Pero yung oscillation niya kasi back and forth ay pwede rin kasi treated as vibration. No? Nagsiswing. Yan, o swinging. At katulad din doon sa ating spring mass model, yan, so meron ditong silo, o basta yung medyo transparent na bola, na yan yung nagsasabi na yan yung position ng equilibrium ng ating bolang yan, nakabitin na bola. At katulad din sa spring mass model, yan ay itutulak din natin ng kaunti. Ayan. Kailangan nga itulak ng kaunti para magkaroon tayo ng vibration. As indicated itong arrow na ito, and itutulak natin siya ng kaunti papunta doon. Then re-release. Depende ko ng velocity. Basta re-release, bibitawan. So yun, mula dito dadalhin doon. So ang kukunan natin ng FBD, ito, bago natin bitawan. Ito, bago natin bitawan ito. Itong pwestong ito. So kaya ito ngayon yan, ito. Tapos, dahil nga may mass, so syempre, may weight. Yan, may weight. At syempre, ang weight ay lagi namang nakaturo pababa. Ang weight ay lagi nakaturo pababa. Pero ngayon, yung tension na galing sa tali, kung napansin nyo, naka-certain angle kasi ang ating tali. Ayan. Naka-angle ngayon yung ating tali. Kaya din yung direction ng ating tension ng rope ay naka-angle din. Kumbaga, hindi katulad kanina na magkatapat ang weight at yung tension ng tali. Yan, naka-angle ngayon siya at a certain angle. Tapos ilang naman ng force involved, yung weight at yung tension ng rope. Tapos, pagkataas na natin makuha yung summation ng force, ito, summation ng force. Pagkatapos natin may drawing yung FBD, di tayo ngayon magsa-summation ng force. At ang summation ng force nga gagamitin natin sa gumagalaw ay equal sa MA, hindi equal sa 0. Equal siya sa MA. Hindi siya equal sa 0. At kung napansin nyo ngayon, hindi X at Y, hindi X, hindi rin Y axis ang gamit natin. Yan, letter T. So, bakit ngayon letter T? No. Kasi ibig sabihin ng tingyan ay tangential axis at yung kapartner niya ay normal axis. So, yun yan. So, bakit yung axis na yun ang gamit ngayon? Hindi yung X and Y. Pero kung tutusin, pwede pa rin natin yung gamitin ng X and Y. Hindi problema yun. Pwede pa naman gamitan ng X and Y. Pero bukod kasi sa X and Y, bukod sa X and Y axis, may bagong axis nito. At kaya siya nagkaroon ng bagong axis kasi dahil nitong broken line na nakikita niyo ito. Itong pinaka-path ng ating bolang ito. Yan. Nakita niyo yan yung path ng bolang yan. Na yung path na yan ay, kung napansin nyo, ay curve. Hindi siya diretso, curve. At dahil nga curve ang path nitong bolang ito, kaya ang ating motion nitong bolang ito ay yung tinatawag nating curvilinear motion. Ang motion ng ating bolang ito, dahil nga siya ay may curve na path, ay curvilinear motion. At kapag tayo may curvilinear motion, bukod nga sa X at Y axis, pwede rin natin gamitan ng bagong axis. Magkakaroon din siya ng bagong axis. Na yung axis nga yun ay tangential axis. So sabihin na tangential axis, so kung ito yung curve na sinasabi ko,
Dito sa pwestong ito, yun ang kailangan sa kanya, no? Kailangan niya maliwanag kung saan siya sa curve na yon. At mula dyan, gagawa tayo ng tangential na line. Di yan ngayon yung ating tangential axis. Kasi nga tangential, kaya siya tangential. Tapos, may normal. Ang normal ay ganoon ulit kung nasa ng mas natin, ay gagawa tayo ng line passing through doon sa pivot point ng ating motion. Yan. So, curve na ito, passing through doon siya sa pivot point ng ating motion. Kung saan siya umiikot sa may seta, yung pivot point. So, sabihin, ito ang ating ito. So, na mas, ito yung pivot point, ito. Ayan. So, yung line na yan yung normal axis. Tapos, yung normal at tangential ay palaging perpendicular to each other. Gawin ko lang na magandang. Pwede naman. Ayan. So, dapat yan, dalawang yan, ay palaging perpendicular to each other. Ay, hindi ba pala perpendicular, no? Basta yan. Basta laging dalawang yan ay perpendicular to each other. Ayoko na, hindi perpendicular. Okay pa ha, nasusundan ako. Opo. Sige, thank you. Yun. At dahil nga curvilinear motion, may bagong axis ngayon tayo, tangential na normal. At dahil din doon, hindi yun nagagamitin natin. Tangential na normal axis. So, specifically nga lang, ang ginamit nating axis ay yung tangential axis. Ano lang yan? Kasi dito sa tangential axis, yan tayo magkakaroon ng differential equation. Kaya kailangan natin yung differential equation. Yun lang talaga yan. Kaya meron tayong, kumbaga kaya kinuha natin yung summation ng force sa may tangential axis. So ito na nga yung ating force. Tangential axis. Ang sunod naman ay acceleration. At yan pa, no, dagdag pa na pag nga tayo may curvilinear motion ulit, ang ating acceleration ay palaging dalawa. Dalawa lagi. Yung dalawang yan ay di yung axis ng yun. So isang tangential acceleration at isang normal acceleration. Na yung normal acceleration ay lagi nakapoint towards sa pivot. Ang normal acceleration ay lagi nakapoint sa pivot point. Na kung saan, dahil nga siya normal axis din, di siya ay dapat i-parallel dito sa normal axis. Itong normal line na to, axis na lang. So itong normal axis na to, at yung normal acceleration ay parallel to each other. Tapos yung turo niya, dahil nga nandun sa taas ngayon, ito yung bola, nasa taas ang pivot point. Kaya ito yung, dahil nandito yung pivot point, dahil ito yung bola. Kaya siya nakaturo pataas. Tapos ang sunod nga ay tangential. Na yung tangential acceleration ngayon, kaya yan ipapuntang, sabihin na lang natin to the right para madali. Pero siya kukompletohin upward to the right. Pero to the right na lang para madali-dali. Basta siya to the right. So kaya siya naging to the right kasi nga sinundan natin yung unang tulak natin ito. Kasi nga itinulak natin or hinila o basta minove natin yung ating mass from the position of equilibrium papunta dito. At ito nga, pag ganun. At yung direction na yan, bago mabitawan, edi nagkaroon tayo ng papaganon. Kumbaga nga, pakanan nga. So, pakanan na direction ng acceleration kasi nga siya ay nanggaling sa hindi gumagalaw bila siya nagpupunta dito. Kaya naging pakanan yung ang direction ng acceleration. Kasi yan na, kompleto na, no? Meron na tayong force, meron na rin tayong normal at tangential acceleration. At yan sunod naman nga yung summation ng force. Na kung saan summation ng force naman, dito na, mag-evaluate na tayo yung summation ng force. Direction, nakalimutan kong direction. Ang direction na to, ng positive direction ay depende kung paano mo rin itinulak yung ating mass. So yung direction na yun ay positive kasabay nitong unang tulak na pagganon. So kapag ganong direction, yan.
Kung ganong direksyon ang ating positive direction, ayan. So wala nga lang mababang angle yung sa Word. Ito ano ba to, sa PowerPoint. Kaya 45 na lang ang nilagay ko. Pero same idea pa rin siya, ay papuntang kanan pa rin na direction. Wala kasing sakto-sakto. Pero yun, basta papuntang kanan, yun ang mahalaga dyan. Pataas na papuntang kanan. Yung direction na yun. At yun nga yung positive direction kasi nga, yan, bago nga bitawat, ito, kung paano siya nag-move. Pagkanan din naman ng movement niya mula dito punta dito. Kaya siya ay pakanan pero may pataas. Pakanan na pataas. So, yan yung direction. At dahil doon, yung direction ng yan, edi kasabay nitong acceleration natin ito. Kaya kung napansin nyo, dahil siya magkasabay, ayun pala, magkasabay, kaya siya naging positive. Yan. Positive tangential acceleration. Ngayon, pagdating dito, yan nga yung weight. At kung napansin nyo, wala nang involved na tension ng rope. Wala nang tension ng rope na nangyari. O kaya wala nang tension ng rope kasi nga kita nyo naman siya ay katapat ng ating normal axis. So kung katapat siya ng normal axis, hindi wala siyang tangential component. Yun na lang. So wala siyang tangential component pero dahil purely vertical yung kanyang direction. O kaya yung yung tension ng rope ay hindi na involved sa ating summation ng force sa tangential kasi nga siya ay along with the normal. Sa normal nandun siya. Pero pagdating dito sa tangential ay wala. Kasi wala siyang component na tangential. Pero yung weight, ayan, kita niya naman yung weight ay nasa pagitan ng tangential at normal. So ang weight ay nasa pagitan ng tangential at normal. So kaya pwede natin lagyan ng tangential component. So nakuha nga natin yung tangential o weight na tangential. So in-indicate mo na pagano'n. Na syempre dahil nga si tangential, so dapat ito, yung direction ng weight na yun ay parallel dito kasi nga ito yung tangential axis, ayan tangential, so dapat ay ito, ayan din. Tapos, ito nga ay tangential. Ito ay normal. Normal axis, ito ay tangential component. Na kung saan ang tangential at normal axis ay palaging perpendicular to each other. Yan, perpendicular ito. Ayan, so perpendicular. So ang mangyari niyan, yung side na opposite ng perpendicular na yun ay, yan yung weight. Tapos sunod na yung angle. Ito. Na yung angle na yan ay yung side pa lang ito, na tangential component ay opposite ngayon ng angle theta. So yung weight na to ay hypotenuse, then ito ay opposite ng angle theta. So base ngayon doon, makukuha na natin na yung tangential component, ayan, over weight. So, kaya ngayon kasi opposite over hypotenuse. Ayan, opposite over hypotenuse. So opposite over hypotenuse. Ang kailangan natin ay yung tangential component. Kaya nakuha natin yung tangential component is equal to W sin theta. Then pagkatapos ay, hindi ko na ilagay ang direction, hindi ko pa nilalagay ang tangential component ng force, so ilagay na natin. Katulad sabi ko nga siya ipapunta dito. Kanina nga sa tangential acceleration, katulad na naka-indicate dito, siya nga ipapunta doon. Ayun pala to. Yung papuntang kanan ay positive. Ito nga ipapuntang kaliwa, pababa pa nga no. Kaliwa na pababa. O di kaya ang ating tangential component ng ng weight pala. Tangential component ng weight ay negative. Kasi nga opposite siya dito ng indicated na positive.
Tapos ang sunod na nangyari dito, ay pinaltan nga natin yung negative na direction ng ating tangential component ng weight na ganito. Yan, kaya naging W sin theta. Huwag kakalimutan yung negative. Ito ay positive naman kaya kahit anong gawin, pag-multiply lang natin. So pagkatapos nito ay sisubstitute na natin una yung weight. Yan, weight ay equal sa product ng M at ng G. Yung weight ay product ng M at ng G. Ang sunod mong papalitan ay yung tangential acceleration na to. So, yung tangential acceleration. Yung tangential acceleration kasi ay ito. Yan arrow na yan. O, ayan nga ay, kita naman, siya ay straight line. Yan kasi straight line. Or linear. So, may isa ang tangential acceleration na yon ay linear motion. Whereas, ang motion niya ng ating simple pendulum ay curvilinear. Ito ay curvilinear. Curvilinear yung tangential acceleration. Okay, ang linear ang tangential. Ang kailangan natin ay pang curvilinear. Dahil kailangan natin ng curvilinear, kaya instead na linear na acceleration, ang gagawin natin ay kukunin natin yung curvilinear na acceleration. At ang curvilinear na acceleration ay itong alpha. At ang alpha yan ay angular acceleration. So, gagawin natin siyang angular acceleration kasi nga, siya ay curve. Hindi pwede, pwede namang diretsyo, pero mas suitable na siya ay pang umiikot ito. Angular acceleration. So, para makuha ito, ay kailangan natin ng equation na pang convert or pang transform or kung ano man tawag dyan, mula sa angular papuntang linear. So, lahat ng ito ay angular, yung theta, omega at alpha. Yan din ay distance velocity acceleration. Distance velocity acceleration. Yun nga lang angular. Kaya nga angular distance, angular velocity, at angular acceleration. Gagawin nating linear. So, linear distance, linear velocity, at linear acceleration. Na dinadrop na nga yung word na linear, kaya ito ay distance velocity acceleration. At para nga ma-convert natin from angular to linear and vice versa, pwede rin kasi pabalik or vice versa, ang gagawin natin ay multiply natin ng radius yung lahat ng angular na value. At yung radius nga ngayon, edi yung layo ng object natin na nang-move sa curvilinear motion dun sa kanyang pivot point. Ito nga yung pivot point niya. Ito yung ating object na nang-move in a curvilinear motion. Ang layo niya nga ay itong length ng rope. Kaya pagdating ngayon dito, yung R natin, ayan, naging length ng rope na siya, or yung L. Na L times angular acceleration na alpha ay equal ngayon sa tangential acceleration. Kaya yung tangential acceleration ay naging L times alpha. Tapos ngayon ay may mass dito at mass dito, so cancel yung mass, cancel ang mass. Kaya natira yung negative G sin theta kasi ito ay L alpha. Ayan na, ako na. Nasusundan pa ako ha. Yes po, Hello? Ayan, sige, thank you. Ayan, so G sin theta tapos L alpha. Tapos ngayon, itong dalawang sunod na line na yan, yung nakikita niyo yung line na yan, yan yung tinatawag natin approximation. Approximation. Kaya natin ginagawa yung approximation ay para madali natin makuha yung general solution kasi nga yun ang kailangan natin, yung general solution. Pag kasi hindi tayo nag-approximate ay komplikadong kunin ang general solution. Di pa, yun nga, para na nga lang mapasimple ang pagkuha ng general solution, we will now use yung approximation. So itong unang statement na to ay, mag-approximate ako. Ito ay declaration na gagamit ka ng approximation. At nag-approximate ka at a very small angle. So gaano kaliit yung maliit na yon? So ito yung range
ng maliit na angle. So siya ay between 0 to 10 degrees. At ang approximation natin na ito, itong sunod na linya, ito ay declaration na approximation. Ito yung mismo approximation na ginagawa natin. Na ina-approximate natin na yung sin theta ay equal sa theta at yung cosine theta ay equal sa 1. Yan yung approximation. Sin theta equals to theta at cosine theta is equals to 1. Again, ginagawa natin yan para mapasimple ang ating pagkuha ng general solution. So yun na nga, no, papalitan na natin tong sin theta. Sabi nga natin sin theta ay magiging theta. So ito, palitan. Walang cosine. Sa ngayon, wala kasing cosine. Pero later on, pag kailangan ng cosine, yan, binibigay ko na kung anong equivalent na approximation ng cosine. Again, yan ay approximation ha. Tapos, pag ginawa nyo to sa calculator, kailangan yung 10 ay naka-radians. O 10 or any number in between 0 to 10. Dapat yung naka-radians. So, sabihin salita, ito, i-convert mo muna sa radians. Tapos, syempre, sign ng radians na para makita nyo yung pagkakaparehas. Hindi siya saktong-sakto ha. Kasi nga approximation. Malapit lang. Malapit lang yung value. Pero pagdating sa 10, malaki yung difference na niya. Nasa pang 3 decimal place. Kahit kahit nga maliit pa rin yun, alam ko maliit yun kasi siya ay millimeter, kumbaga. Ano pa rin siya naman. Magsisimula na mag-deviate siya, kumbaga. Kasi nga yan, 10. Any number greater than 10 degrees, ayun na, siya, malayong-malayo na, kumbaga. Yan, kaya pag nag-check kayo ng 10, ay magsisimula na yung mag-deviate doon sa tunay na value. Anyway, yan. Papakita ko sana sa calcu pero nagtatagal kasi. Hindi na nga tayo makapag-solve ng problem. But anyway, ang sunod ay papalitan na nga natin yung sin theta ng theta. Ayan. Sinama ko na rin yung cosine para in case na may cosine, di ayan ang value na gagamitin. Kapag cosine naman ay ganun pa rin. No? So, cosine ng 10, yan baka hindi ito 99 kasi nasa upper limit na to eh. So, baka 0.98 siguro. Hindi ko sure. Yan, magsisimula. Pero pag maliit yan ay puro 0.99999. Saka pala magkakaroon ng kahit subukan niyo yung 1 degrees, siguro yun ay 0.9999. Hindi ko lang tanda kung ilang number. Pero yun ay malapit na sa 1. Hindi saktong 1 ha, malapit nga lang kaya nga siya approximation. Hindi niya talaga yung masasakto kasi magkaiba yung value niyan. Yun nga na. Yan. So ito na nga pero ito na nga natin yung sign ng theta. Tapos nga gusto lagi natin positive ang value kaya itong negative g theta lipat sa kabila. Makukuha natin yung L alpha plus g theta equal to 0 na yung alpha nga ay angular acceleration at yung theta, yan nga yung angular displacement or yung layo ng ating mass from the position of equilibrium. Kaya nga nalagyan ko dito ng yung silhouette or yung transparent na bola kasi yung dating pwesto ng ating bolang yun bago pa siya gumalaw. So mula dito sa vertical na to, yan yung angle theta, gano'n siya kalayo. So kung ito'y layo, ito'y acceleration, so therefore ang ating angular acceleration is equal to second derivative ng theta with respect to time. At ito na sabi ko, gusto nating gawing final form ang ating differential equation. Kaya yan, ang final form ng differential equation natin ay walang nasa unahan nitong second derivative. Kaya gagawin natin, divide natin lahat. Kung naman nasa unahan na yun, which is L. Ayan. Tapos itong nasa unahan ng walang derivative, wala nga derivative kasi walang nakakudlit sa taas, walang derivative. Kung anong nasa unahan ng walang derivative, ilalagay sa square root at yun yung ating omega n. At dahil ito omega n, so therefore ang ating general solution would still be c sub 1 sin omega nt plus c sub 2 cosine omega nt. Pero sa halip na x, ang equation na gagamitin natin ay naka-in terms na ng theta. Kasi yung equation natin or yung may derivative ay yan yung theta. Ito, yan. Theta ngayon ang may derivative. Kaya ang ating sagot ay nasa theta, hindi x. Hindi siya x.
At tama din naman. No, tama din. No. Kasi nga, kaya tama yan. Kasi nga ang ating motion ay curvilinear. Kaya nga ito kaninang tangential acceleration, ginawa nga nating angular. Kasi nga, ang makukuha talaga ang makukuha kasi natin kapag tayo may curvilinear na motion ay puro angular. Kaya tama lang din itong sagot dahil angular displacement na ang theta. Tapos, at kung napansin nyo nga, ito rin yung equation ng ating x dati. Kaya nga dati pinapasaulo ko. Pinapasaulo ko sa inyo. Yan. Ang pinagkaiba nga lang, hindi na siya equal sa x, equal na yun siya sa displacement, angular displacement. Kasi nga, ang meron sa pendulum ay curvilinear motion. Kaya siya ngayon ay nakapang curvilinear motion. Pero kung napansin nyo, yung equation natin ay yan pa din, ito, at ito, yan pa rin yung equation ng ating distance velocity acceleration. Nagpalit nga lang kung saan sila naka-equal kasi nga ang motion ay curvilinear. At ang isa pa nagpalit, siyempre yung value ng omega n. Hindi na siya square root of k over m kasi yun ay pang spring mass model. Itong ay simple pendulum at kapag simple pendulum, ang omega n natin ay square root of g over l. Tapos in case na kailangan nyo din itong kunin yung linear values, huwag kakalimutan ito nga yung conversion, transform or kung ano naman mula sa angular papuntang linear and vice versa. Ayan yung conversion na lang. Conversion from angular values to linear value. Ayan yung conversion. Sa time, multiply nyo lang yan ng radius. So, kailangan alam mo lang kung nasa ng layo ng point na gusto mo nung kunan doon sa kanyang pivot point. Kasi kailangan mo ng radius. Kailangan alam mo kung gaano siya kalayo doon sa supposedly pivot point niya. Yun ang kailangan niya para makuha yung radius. At ang ibig sabihin nito, dahil nga ito rin yung equation, kaparehas ng sa spring mass model, nagpalit lang yung kabilang dulo, ibig sabihin yung the rest ng pinag-usapan natin property ay mapapalitan lang. Depende nga kung na pinag-usapan kung linear or angular. Pero dahil nga ito ay angular, ito yung mapapalitan lang lahat ng pang-angular yung dating linear. Hindi, ito ay yung period at frequency. Meron pa rin siyang period at frequency. E di mag-iiba na lang ay yung equation ng omega n. Kasi nga omega n na natin nga is square root of g over l. Hindi na siya square root of k over m, square root of g over l na siya. Pero yung equation pa rin ng ating period is still 2 pi over omega n. 2 pi over omega n pa rin. So frequency is still reciprocal ng period. Walang problema sa period frequency. Ang problema lang ay yung bagong equation ng omega n. So padalawang equation ng omega n. Square root of g over l. At tandaan nyo nga, yan ay para lang sa pendulum. Pag hindi siya pendulum, hindi nyo pwedeng gamitin. Paano nga malalaman pendulum? Nakabitin naman sa tali. Yun ang requirement. Kapag may dagdag pa doon, hindi na yun simple pendulum. Hindi na simple yung pendulum na yun. Ang kailangan lang kasi simple pendulum ay tali at yung bola. Wala nang iba. Yun. Simple pendulum. So, yan yung period of frequency. Ang sunod ay yung amplitude at phase angle. Yung una nga ay naka-in terms tayo ng x. Ngayon nga ay theta na. Kasi nga angular na siya. So, dating x, magiging in terms of theta na siya. So, dito walang problema. Siguro yung C1 at C2, instead na linear, yan yung magiging angular. Kasi siya yung direksyon makaka-affect sa theta eh. Anyway. Pero, yung sine wave natin, hindi na siya in terms of x, in terms na din siya ng theta. At ang ibig sabihin nun, katulad ng C1 at C2, ang direct makaka-effect dyan sa theta ay yung amplitude. At ang theta ay angular. Ibig sabihin ay degree o radian. At ganun din ito, amplitude. Kasi nga siya yung ito nga, yung
Kahit ano maging sagot nito, dahil nga ito yung radians, tulad ng sa problem kanina, kung ang sagot nito yung radians, kapag in-apply mo ng kahit anong trigonometric function, kung kaya nga ito yung sine, nawawala ng unit ito, wala ng unit. So wala na tayong ina-expect na unit sa mga sine at cosine na yan. So ang unit natin ay nanggagaling lang doon sa nasa unahan ng sine at cosine. At kung ito nga ay angle theta, which is degree o radians, ang may direct lang makaka-apekto dyan ay itong amplitude lang. So kung ito ay angle, hindi dapat ang amplitude ngayon natin na in terms ng angle. Hindi na siya linear. Yung una, linear, kasi nga ang ating spring mass model is moving in a straight line. Ito nga ngayon ay curvilinear. Kaya pang curvilinear na rin ang motion niya, which is angular. Yan, kaya nakalagay yun. Note, amplitude ay angular ng value, na ibig sabihin siya ay radians at radians or degree na. Hindi katulad ng unang sabi ko na siya ay linear. At tapos ngayon, meron din siyang maximum value, pero instead na diretso sa linear, lagi siyang diretso sa angular. Ayan. Huwag niyo man ang intindihin ito nasa tabing ito. Yan, i-conversion lang. Ito. Yung dating distance, velocity, acceleration, yan ngayon naka-equal sa amplitude. Yan ngayon naka-multiply amplitude at nung omega n, at ito naman yung nakamultiply sa amplitude at omega n squared. Yan. At tapos, pagkatapos mo makuha ang mga yan, saka mo ngayon i-convert into linear. At yung conversion ng yan ay ito. Yan. Kaya nga lagi ko nalalagay yan kasi ngayon yung conversion from angular to linear and vice versa. Yan. So may seta ay kailangan nyo lang ng radius. Kailangan mo lang ng radius or yung layo ng point na pinag-uusapan dun sa pivot. Kasi yun nga ang sunod, no? Yung simple pendulum. Pa-remind na lang ako na dito tayo magsisimula sa next meeting. May ano ga kayo? Sige. Meron ga kayong klase ng ng 12 to 1? Meron bang may klase dito ng 12 to 1? Hindi, lipat ako. Meron bang may klase ng 12 to 1? Taas ng kamay. Nung walang Friday tumaas. po ba, sir? Nitong ito rin, ito. Ito. Meron bang may klase? Magtaas ang kamay. Taas ng kamay. Ito. Ayan. Meron kayong 12 to 1 na klase? Meron po. Meron. Sige. Pwede kaya tayo kasi huli tayo ng siguro kalahating oras. Hindi kahit 45 minutes. Dahil 1.5 hour lang kasi tayo. Yun kasi ang problema ko. Para naman di tayo huling-huli. Dahil week 5 na sa week 6. Tapos week 7.